Mataba ka naman ka Nonoy eh. Baka di ka na Good nag-iinom. morning everyone. Nagmotor pala kaming mag-asawa papunta sa Victoria. Bayad kami ng buwis ng lupa na aming inaayos doon. Nung makuha namin ito ay may tanim na siyang lansones, rambutan at kalamansi. So yung iba mga tigkakaunti lang, durian, tapos may lumang tanim na sinturis. Basta yung mga lumang puno na yan ay hindi naman siya masyado nang namumunga dahil ng matandang mga puno na yon. So nagpatanim kami ng saging, mangustin na sa ngayon ay pinapalaki pa. Yung saging hindi naging maayos. Mula nung bumagyo, hindi na nakabawi yung lupa kaya hindi rin namin naasikaso. Hihirapan pa kaming pumunta lagi doon dahil lang malayo. Unang-una, laging wala si mister para dalawin namin yon. Hindi ko naman mapuntahan siya kung ako lang mag-isa. At hindi ko rin naman pwedeng may sama ang aking mga anak dahil mga may trabaho din sila. So, ayun ang nangyayari pagka nandito lang si mister kami nakakapunta sa Victoria. So, hindi naman siya kalayuan pero syempre bilang nag-iisa, mahirap pumunta sa mga ganyang lugar, sa mga parting bukid kung wala kang kasama. So, eto na nga, namasyal kami diyan, ay kami na lamang ay magmomotor dahil ang aming sasakyan ay iniwan namin sa Maynila. So, ito naman pupuntahan namin ay bayan ng Victoria rin naman at medyo may kalayuan lang ng konti. Papasok pa sa looban kasi ng Babangunan ang aming pupuntahang bukid. Pero may mga kamag-anak din naman sila Ben na taga roon na pwede naman namin puntahan. Kaso lang pag nandiyan kami sa may bukid ay hindi na namin nagagawang mamasyal sa kanila kasi nga palaging pauwi ang gusto namin dahil ayaw naming abutin ng hapon doon sa looban. So habang binabribay namin yan ay nadadaanan din namin ang bahay ng aming kumari diyan na ninang ng aking hipag sa kasal. So, sabi ko kay Ben, pagbalik namin ay dadaan kami diyan para makapasyal ulit. So, ito na yung lugar kung saan kami pupunta, kung saan yung bukid malapit. Diyan yun yung Compra, dyan sa may San Gabriel, Victoria. So, habang binabaybay namin yan, ay madadaanan mo diyan yung yung sementeryo. Nung una, takot na takot ako dumaan diyan dahil lang, syempre, sementeryo yun eh. Pero, nung kalaunan, habang nagtatagal, ay hindi na rin naman na sanay na rin ako dahil lang pag pumupunta nga ay may kasama. So, malakas ang loob ko. Tapos yung aming nadadaan ng unang bahay ay kapitbahay din namin dun sa Kalapan. Dahil lang meron din silang bahay dun sa Kalapan kaya nadadaanan din namin yung bahay nila ni na Kajulina. So, ayan, napapasok na kami sa looban at nakita nyo naman kung ano itong aming dinadaanan. O, diba, medyo scary yung lugar pero sana yan din para namang hindi kami tumira sa malapit sa sementeryo ng Kalapan. So, ito kasi masyadong bukas kaya nakakatakot. So, yan, may counting rough road yan pag pumasok ka. Pero mabuti na lang kasi dati talaga to ay lubak-lubak kaya pagka umuulan napakaputik lalo't ang lupa sa Victoria ay mapula. So malagkit yung putik na yan. Kaya nung nandiyan na kami ay medyo may kaunting ang rough road kaya mahirap para sa amin yung nakamotor pero okay lang kasi si Mr. naman ang may dala at malapit na rin kami dyan sa lugar na yan. So sa nakikita ninyong waiting shed na yan na malapit ay yan yung lugar kung saan nandun na yung aming lupa. So eto dito na kami malapit na maraming tricycle. So nagulat kami dahil kaya pala maraming sasakyan at buhangin ay nagpapagawa na yung aming neighbor. Ganda na ng bahay nila, talagang umasenso na sila. Nakakatuwa ang buhay kapag minsan hindi mo masasabi na dati-dati ay tulad din namin na hirap sa buhay. So ngayon ayan sila umuunlad na. Hindi ko na pinakita kasi ayoko rin naman silang isama sa vlog ko at ito lang naman bukid ang purpose namin kaya ako pinapakita sa inyo. So sa ngayon ay inaayos pa ang mga papeles ng lupa na yan dahil nawala ang title niya. Awa ng Diyos, mabait naman itong aming mga neighbor dahil ang sabi ko nga sa kanila, kung may mga bunga naman nilang kunin at kainin, wag lang nilang ininegosyo. Mataba ka naman ka Nonoy eh. Baka di ka na nag-iinom. Madalang. Oh, di ko gundo. Malaki na yung mangustin, malaki na. Nasaan pa yung tatlo? Apat yan eh. Apat ang binili natin doon sa kaibigan mo. nakalista dun sa ko eh. Apat. Kaibigan mo, apat yun. Yung kaibigan mo. Si Romy ba yun? Omi.
Ako, ba't kayo nag-iipon Pag ng meron tubig namang dito? naaani, ay Kakadindi kusang yan. loob naman na nagbibigay sa akin yung sina Kameli kung anong meron talaga. At hinahati na nila yon at sila na ang nagbebenta. At kung ano man yung kinikita nun, sila na rin yung gumagawa ng ano, kung alin yung para sa kanila at kung alin yung para sa amin. Wala namang kaming kasunduan na talagang sila yung mamamahala, kundi bilang isang magkapitbahay ay yun ang kanilang ginagawa para sa amin at yun din naman yung aming ginagawa para sa kanila. So, since sila yung naroon, so may oportunidad sila na makita yung place, kaya nagmamagandang loob din naman sila para sa amin. Di kapag merong mga mamimili at nagustuhan yung mga kalakaldian sa amin, ay sila na rin yung lahat na nag-aasikaso at sila na rin yung naghahati kung ano man yung kinita ng mga bunga diyan. Pagka may time, saka lang nila binibigay sa akin kung ano man yung kinita. So, hindi naman siya kalakihan, pero at least kahit paano ay napapalitan yung aming mga pagpunta-punta diyan. Dahil kahit paano ay kumikita naman siya kapag meron talaga. Pag season siya, merong namumungang kalamansi, pero wala kaming kasunduan na sila diyan ay maninirahan sa loob ng lupa. So, sila ay nandyan sa tabi lang. At halos kalapit na kalapit lang talaga. Kaya, siguro nagagawa nilang linisan dahil lang, yun nga, ang sabi ko nga sa kanila, kung ano man ang meron diyan, ay pwede nyong kainin. Yun yung naging ano namin dyan, pasyal namin. Kaya, ayan, umuwi na kami ni Ben dahil hapon na. Ayan, kitang-kita nyo naman na lumulubog na yung araw at kami ay, sabi ni Ben, ay nag-aya siya na tayo sa Arsenia at tayo kumain at magkape doon. So, pagdating namin doon, ay nagkape na nga kami dahil masarap ang kape doon, brewed coffee kasi yon at ikaw na yung magtitimpla, kaya nagustuhan namin doon, lalo na pati yung pansit nila at masarap. So ayan, at makakapagkape na rin. Aba, medyo nakakapagod din kaya magmotor. Pero masarap dahil ito yung banding naming mag-asawa na ngayon na lang namin nagagawa ngayong kami umiidad na dahil wala na kaming intindihing mga bata. Nakarating naman kami ng maayos at kami ay nakapag-relax na rin dito. Inabot kami diyan ng pagsasara nila dahil hanggang 7 o'clock lang naman. Maganda yung place, kung gusto nyo mamasyal kayo diyan. Open space yan. Kaya masarap mag-coffee-coffee. Yan lang. Thank you for watching. Bye-bye!